Magsasama-sama mamaya sa Noche Buena ang mga magkakapamilya. Pero ang ilan, bubiyahe pa rin pauwi sa kanilang pamilya sa probinsya. Alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. Live ngayon naroon si Christian Bascones. Christian, kamusta na ang sitwasyon dyan? Yes, Jack, simula pa kaninang alas 3 ng hapon, nanatiling magaan ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway o sa NLEX. Kung makikita nyo dito sa aking likuran, nandito tayo ngayon sa Balintawak Toll Plaza, ay bahagyang nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan papuntang norte sa may cash lane, abang patuloy naman ang pagpapakabit ng iba motorista ng 1 RFID. Hindi tulad ng mga nakaraang araw kung saan bumper to bumper ang mga sasakyan dahil sa mga bumabiyahe ngayong Kapaskuhan, naging maaga ang paghahanda ng mga kababayan na kaya marami ang maaga na ring nakabiyahe pauwi ng kanilang mga probinsya. Ito ang tinitignang dahilan ng pamunuan ng NLEX Corporation kung kaya't ngayong bisperas ng Pasko, wala na masyadong pagbigat ng daloy ng trapiko hanggang sa mga oras na ito. Walang build-up ng trapiko sa Balintawak Toll Plaza, gayon din sa Mindanao Toll Plaza na kaninang alas 3 ay may napansin pagbigat ng daloy ng trapiko kung saan umabot ng 100 metro ang queuing ng mga sasakyan. Pero walang pagbigat ng trapiko sa sa Bocaue Toll Plaza, gayon din sa San Fernando North Luzon o northbound at San Fernando southbound. Gayon din sa mga lane na nagdudugtong sa NLEX Esitex, kabilang na ang mga toll plaza at interchange connectors. Ayon kay Robin Ignacio, ang Vice President for Traffic Operations ng NLEX, dahil sa sunod-sunod na 4 na araw na mabigat ang daloy ng trapiko sa naturang expressway, wala nang inaasahang bulto muli ng mga sasakyan hanggang mamayang alas 10 yan ng gabi. Jack, nagpapatuloy ang pagpapaalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na bumabiyahe, mapa southbound man o yung mga papuntang norte, na sundin ang mga paalala at mga batas trapiko katulad na lamang ng speed limit sa mga kalsada para maiwasan ang anumang aberya at anumang aksidente. At nang sa gayon, makauwi ng ligtas sa kanilang mga pamilya para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at mamayang pagsalo-salo sa Noche Buena. Jack? Christian, sabi ba kung kailan nag-peak yung mga biyahero, yung mga papunta ng probinsya? Kahapon ba yan or nung weekend? Paano ba? Yung pagbabantay ng pamunuan ng NLEX Corporation, ang sinabi ni si Robin Ignacio, ang Vice President ng Operations ng NLEX, ang sabi niya, simula pa nung Friday, Saturday at noong Linggo, at pati na rin yung Lunes, ito yung 4 na araw na ito yung peak talaga, no? Pinaka mabigat yung daloy ng trapiko na naranasan ng mga motorista kahit pa dito sa mga expressways, kabilang na NLEX, Jack. Christian, no, usually ang sinasabi niyan is 5 to 10% ang nadadagdag sa volume ng mga sasakyan tuwing holiday season. At ginagawa nga nila lahat ng mga toll plazas ay binubuksan. Diyan ba sa kinaroroonan mo, lahat ng toll plaza ay nakabukas? Yes, ito yung sinisiguro simula pa lang noong December 19 noong inanunsyo ng NLEX Corporation na bubuksan nila lahat ng toll plaza nang sa gayon ay makatulong rin sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko at nang sa gayon makabiyahe yung ating mga motorista palabas ng Metro Manila pauwi na kanilang mga probinsya. At inaasahan din ang pagbabalik o panunumbalik ng bigat ng trapiko. Ito yung pinaghahandaan kahit pa ng ating mga MMDA, ating kapulisan na prone to accident, no? Yung mga araw ng pagbabalik mula sa bakasyon katulad ng December 26. Pero sa inaasahan ang pinakamabigat na daloy ng trapiko ang paghahanda rin para sa pagpasok ng bagong taon at sa unang linggo ng Enero ng taong 2026, Jack. Uling tanong lang, Christian, ang inaasahan ba nila ay may magbabalikan nga sa 26 or after na ng New Year? Or kumbaga itutuloy-tuloy na ang ano sabi nila? Dahil sa naunang anunsyo ng mismo ng palasyo na magkakaroon ng long holiday break ang mga manggagawa, lalo na mga nagtatrabaho sa gobyerno o sa pamahalaan, ay ito yung sinasabi nilang baka magkaroon o posibleng magkaroon ng hindi masyadong mabigat na daloy ng trapiko kahit pa matapos ang Pasko. Kaya nga lang ang pinaghahandaan nila, gayon pa man,
ang pinaghahandaan nila yung bago ang pagpasok ng New Year o yung unang linggo ng Enero kung saan nagbabalikan na ang ating mga manggagawa na nagtatrabaho dito sa Metro Manila galing sa kanilang mga probinsya. Check. Okay, maraming salamat, Christian Bascones live mula dyan sa Balintawak Toll Plaza.